or plunder. Yung pag-usapan natin kasi before, wala namang plunder ang Pilipinas. Walang batas sa plunder. But na, I think mga ilang taon, mga 15 years ago, may plunder na. But before, wala pang plunder. Palagi natin narinig, graft and corruption. But ngayon, may tinatawag tayong plunder or pandarambong. Yun ang pag-usapan po natin. Okay, Kuya Mark, ratsadahin na natin to. Ano po ba ang plunder o pandarambong? Ang plunder or pandarambong, ito yung batas na nag-penalize ng mga public officers. When say public officers, yung mga elected or appointed. Public officers who accumulate ill-gotten wealth. Uy, pamilyar. Ill-gotten wealth. In the amount of at least 50 million pesos. Hindi lang ill-gotten wealth. Kailangan at least 50 million pesos acquired through series or combination of overt acts. Ibig sabihin dito, pag pandarambong pinag-uusapan, ang main officer or main culprit of this case, ang mga public officers. Elected ka man, like congressman, senador, mayor, governor, elected or appointed secretary or mga director sa mga DPWH, mga ganon, appointed sila. So yun, public officers. Public officers who accumulates, nakakuha sila ng ill-gotten wealth. But at least 50 million pesos. Kung 50 million pesos pataas, plunder yan. Pag below 50 million, graft and corruption. Accumulated through series. Hindi yan isang action lang, series yan. May sistema, series or combination of an overt act. May sistema yan. So, hindi lang pa isa-isa, hindi lang isang project. Kung hindi, system na talaga yan, na kumikita sila. Kumukuha ng kwarta, hindi, not necessarily kwarta ng government. Kasi, pag plunder ang pinag-usapan, ill-gotten wealth. Either galing sa kaban ng bayan or through other means when ginamit nila ang kanilang influence or power para makakuha ng kwarta. Yun ang tinatawag na plunder. Ay, good morning pala, Kuya Mark, kay Joe Piamonte. Tanong natin, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong.